Laila de Lima. Naku, mga kababayan, Diyos ko. Ito, nakakatakot din ito, mga kababayan, yung issue kay Laila de Lima. Bago ko i-play ito, mga kababayan, itong issue ng testigo noon ni Laila de Lima. Actually, ito ang kwento niyan. Merong testigo si Laila de Lima, mga kababayan. Ang nangyari, yung testigo ni Laila de Lima ay tawag dito, yung testigo ni Laila de Lima, wait lang, nawala. Wait lang ha, mga kababayan. Hanapin natin. May testigo kasi si Laila de Lima, mga kababayan, na hinahanap ngayon. Kasi, naalala nyo si Kerwin Espinosa? Di ba, habang nagsasalita si Kerwin noon, noong 2017, na si Laila de Lima daw ay may connection sa drug trade. Tapos kalaunan, noong 2024, binawi ni Kerwin Espinosa ang kanyang sinabi na hindi daw totoo na sangkot si de Lima sa tawag dito, drug trade. Ngayon, itong isang retired police ay testigo din na laban kay de Lima. Ang problema lang, binawi niya yung sinabi niya katulad kay Kerwin Espinosa. Ngayon, nawala siya. Ito mga kababayan, i-research ko lang. Testigo laban kay de Lima, nawala. Ito mga kababayan, biglang nawala. So ito mga kababayan, ito, Billionaire News testigo sa de Lima case, nawawala. Sino ang dudukot nito? Kasi hindi naman po pwedeng si Laila de Lima ang dumukot dito. Binawi nga nitong testigong retired police ang kanyang sinabi noon na pagdiin kay de Lima. Binawi niya na si de Lima ay hindi totoong sangkot sa drug trade. Katulad kay Kerwin Espinosa. Ang problema ngayon, noong April lang, nakaraang buwan, ay nagpaalam daw ito sa anak na magkabit ng CCTV, hindi na daw nakauwi. So ito mga kababayan. Iimbestigahan na ng PNP ang kaso ng dating police official na si Jerry Valeroso na halos 2 buwan nang nawawala. Nagbabalik si Andrea Salve para sa detalye. Kinumpirma na ng PNP ang napapaulat sa social media tungkol sa umano'y pagkawala ni retired Police Brigadier General Jerry Valeroso, isa sa mga tumayong witness laban kay dating senador at kasalukuyang ML Party List Representative Laila de Lima sa isa sa kanyang drug cases. Ayon kay PNP PIO Chief Colonel Randolph Tuanyo, naipablotter ito sa Malabon ng anak niya noong April 10. At sinabi raw nito sa anak na may ikinakabit silang CCTV sa lugar pero kalaunan ay hindi na ito makontak. Sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil, iniimbestigahan na ito. Pa-check lang namin kung paano nangyari ko lang paayos ko lang updates po. Base sa nakuhang impormasyon ng Billionaire News Channel, may tracker team na mula sa Malabon PNP ang nagpunta sa Cavite para maghanap ng CCTV footage. Sa lumabas kasing post sa social media, hapon noong April 6 huling nakita ang sasakyan ni Valeroso sa Kawit, Cavite. 4 na araw naman ang nakalilipas nang mag-post ang nagpakilalang asawa nito na si Nida Valeroso. Humihingi ng tulong para mahanap ang kanyang asawa. Nakausap namin siya pero tumangging magpa-interview. December 2023 nang bawiin ni Valeroso ang kanyang testimonya laban kay de Lima. Sa kanyang pag-recant, sinabi niyang matagal na niya itong gustong gawin. Pero dahil sa takot para sa sariling buhay at sa kanyang pamilya, nawalan siya ng lakas para umatras. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Diba? So yon mga kababayan, ang katotohanan, nag-recant. Ibig sabihin po ng salitang recant, halimbawa ako witness. Halimbawa ako sabihin ko, ayan si de Lima, totoo po yan, nag-drugs yan. Sangkot yan sa illegal drug trade dito sa Bilibid. Ngayon, after next hearing, babawiin ko yung aking statement. Hindi po totoo. Bakit? Naiipit lang po ako, pinipilit po akong paminin kasi nga tinatakot po ako at papatayin daw pamilya ko at pati ako. Kung hindi ko sabihin na si de Lima ay sangkot. May pula ako dito kagat. So yun ang nangyayari mga kababayan, nag-recant. Binawi niya yung statement niya laban kay de Lima. So ngayon pumabor kay de Lima at mapawalang
bisa nga yung statement niya nung una. Ang problema lang ngayon, nawala nga ito. Na kung saan nga binuksan ulit itong kaso ni Dilima. No? At ito'y inano ng Court of Appeals diyan sa Parañaque, sa Muntinlupa. Ang problema ngayon, nawala ito. 'Di ba? Oo. Nawala siya. Ang problema ngayon, bakit nga ba? Kasi alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ayan sabi ni UC Claire, magaling daw si Dutai sa strategy ng kuhaan. Tanong mo kay Tubat, sabi ni Marcelo Rossetti. Yun, mga kababayan. Kaya, sabi ko sa inyo, kawawa naman, sabi ko nga sa inyo, lumaban kayo ng patas. Yan kasi puro kasi kayo kaanuhan, kabalbalan. Oh, pag gumawa kayo ng action, puro palpak, yun ang nangyari. Tignan nyo, yung testigo na nag-ipit kay Dilima noon, no, na kaya nakulong si Dilima, binawi, nag-recant. Nung ni-recant ito, double jeopardy. Yan, pag kinasuhan ng parehas na kaso. Nawala. Hindi na mahagilap ngayon itong retired police. Di ba? Tignan nyo, mga kababayan. Wagas sila sa krimen. Kaya nga sabi nga ni Arturo Las Cañas na kidnapin nyo yan, isalvage nyo para missing person. Naalala nyo? Sabi ni Arturo Las Cañas. Si Arturo Las Cañas ba yon? Totoo ba yon? Mag-ingat ka dyan sa demonyo at sa tambaluslos. Diba? Sabi ni Arturo Las Cañas, Mr. Bongbong Marcos, huwag kang magpauto dyan sa traidor na demonyo at tambaluslos. Oo. Kasi dating PNP chief inutusan ni tambaluslos na kidnapin tapos isalvage para ang gagawin missing person na lang. Diba? Di ba, mga kababayan? Ayun na nga, mga kababayan, ang nasa balita ng Billionaire News Channel. Matindi, dead person talk no more. Kaya nga takot sa kanilang taga Davao ang mga lumaban Tido. Style ni Sayad, dukutin, para missing, walang kaso. Di ba? Nako mga kababayan. Yan ang mahirap. Kasi ito si Kerwin Espinosa, hindi naman to mangyayaring mawawala. Bakit? Mayor na siya ngayon. Siyempre, malakas-lakas na ito ngayon. May may power na sa lalawigan nila. Hindi na to agad-agad dukutin para missing person. Kawawa itong retired police. Diba? Na nag-recant, binawi ang testimony laban kay Dilima at sinabi na hindi totoo ang kanyang mga niyaw-yaw noon. So, habang nag-recant, binuksan nga itong kaso. Kung naalala nyo, binuksan yung kaso para hindi na siguro makapagsalita itong isang witness. Pinatugis. Nawala. Missing person na. Sabi nga ni Arturo Las Cañas, huwag ka maniwala dyan sa demonyo at tambaluslos. Kasi yan yung nagpautos sa isang PNP chief dyan sa lugar nila, damputin, salvage para missing person. Wala na yun, sikreto lang. Paggawa nun, 2 months na Kaya nga, ma'am independent woman, wala na yun. Diba? Yun lang, Ma'am McBurney, mega love shout out po. Kay Junitsky Crow Jr. Kaya pala DDS ang tawag sa kanila, nakakatakot. Yan nga, Davao Death Squad. Mamuy ni Artus. Ma'am Lady Cha, mega love shout out po. Grabe talaga ang pamilya na yan. Kung bakit sinasamba pa rin kahit mga kamag-anak ko, pinagtanggol pa nila. Diyos ko. Naku ma'am, wag mo nang hayaan ma'am. Hayaan mo na, sabihin mo sa kamag-anak mo pag sinaksak kita ngayon, tutulungan ka ba ni Sarah?
Di ba? Oh, yung mga DDS ninyong kamag-anak, saksakin ninyo sa gilid. Ngayon, pag nabutas yung gilid niya, sasabihin mo, ngayon, darating ba si Digong, ipagtanggol ka? Ganun lang. Pag hindi dumating si Digong, huwag ka na mag-DDS. Walang kwenta. Diba? Silaban mo. Pag nasunog yan, walang dumating na Digong, sabihin mo, DDS ka, di ba? Dumating ba si Digong? Tinulungan ka? Sunog ka. May tumulong ba sa'yo? Huwag ka na mag-DDS. Mag-BBM ka na lang. Diba? Muntik na yung witness na colonel sa ICC na ngayon. Buti nakaligtas. Kaya nga, di ba? Kung hindi, salvage din yun sa laho quarry ba yung tawag doon? So yun lang mga kababayan, dito tayo panghuli. Mga kababayan. Naku, mga kababayan, maganda